Kilala niyo ba si Attorney Romy Macalintal? Kung tawagin po namin siya mga kaibigan niya, ay si Attorney Romy Mac. Kilala siyang election lawyer. Pagdating po sa botohan, siya ang maalam dyan sa mga batas-batas diyan. Pagka-eleksyon si Attorney Mac yan. Kilala din siya bilang tagapagtanggol po ng karapatan ng mga lolo't lola sa Pilipinas, mga senior citizen sa Pilipinas. Meron pong isang issue na nangyari noon po ito sa isang kilalang hotel dyan po sa May Pasay. Sarado na po yung hotel na yan ngayon. Pero masyado pong maingay ang issue na yun. Yun yung humingi siya ng senior citizen discount sa accommodation niya sa hotel. Pero sabi po ng nasabing hotel na yan, naka 50% discount na daw yung ibinigay. Kasi nga naka-promo. Nakasama na daw doon sa 50% yung senior citizen discount. Hindi ho pumayag si Attorney Mac at ipinaglaban. At tama siya. Mali ang nasabing hotel na yan. Para malaman ang buong kwento, ako si Dennis Antenor Jr. para sa PhD. Panoorin hanggang dulo. Alright, nandito na. Kasama na po natin ang maka-senior citizen na si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Mac, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Dennis, at sa ating mga tagapanood, mga tagapakinig. At lalong-lalo na, yung mga senior citizens. Yeah, mga senior citizens. At yung mga magsi-senior citizen ngayong taon. Yes. Yung magsi-senior citizen bukas. Ay, bukas pala. At araw-araw kasi, merong magsi-senior citizen. Correct. Kaya yan, lagi kong binabati yan kapag ako'y natatanong tungkol sa mga senior citizen. Ay sinasabi ko, hindi yan isang taon, kundi bukas ng bukas, ay laging may nadadagdag na isang senior citizen. Okay. Yung tanong ko po kanina, attorney, ano ba talaga nangyari doon sa Ano ba talaga nangyari doon sa 5-star hotel? At at hanggang ngayon, ginagawang basehan na pag may mga kaso kino-compare at binabasehan din na magiging desisyon sa mga kaso, yung Attorney Romy Macalintal palagi ang umiibabaw ano ba nangyari doon? Yes, itong isang 5-star hotel na ito ay tungkol sa sinasabi nilang ang kailang item ay naka-promo. Pagka daw naka-promo sila, 50% ang discount. So, kayo mismo naka-experience yan? Oo, ako mismo. Okay. So, ako ay kumain doon. So, ang aking nakonsumo ay 1,000 pesos. So, sabi, ang babayaran nyo lang, attorney, ay 50%. Okay. So, 500 lang. Okay. O sabi ko, kung may discount na pa 50%, kasi yan baka ako'y promo ninyo, promo namin yan. Pag hindi senior citizen, magkano discount? Pareho lang po. Abay, dapat magkaiba. Kasi yung mga hindi senior, wala silang 20% discount. Yung 20% discount kami lamang. Kaya bukod doon sa 50% na ibinawas mo sa akin, dapat yung 500 pesos na yun, may discount pa din akong 20%. Okay. So dapat 400 lang babayaran ko. Okay. Dahil sa may 20% pa. Sabi sa akin, hindi na. Kasi yung 20% mo, kasama na doon sa 50%. Abay ka ako'y mali yun. Kasi kung yung aking 20% ay kasama doon sa 50%, 30% lang ang binibigay mo sa akin. Oo. Kasi 20%, standard yun. By law. Sa akin yun. By law. Oo. Pag sinabi mo ikay naka-discount ng 50%, 30% lang sa akin binibigay mo. At yung 20% ko, kayo nag-i-enjoy ng 20%. Saka attorney, napaka-unfair. Pagdating sa senior, 30%. Pag hindi senior, 50%. 50%. Oo, gano'n nangyayari. Parang unfair. Mali yata ako yan. Kasi sabi ko sa kanila, pag kayo naka-promo, dapat yung promo ninyo aprobado ng DTI, Department of Trade and Industry. Okay. Bakit kailangan aprobado yan? Kasi kung walang regulation tungkol sa bagay na yan, lahat ng laman ng establishment magsasabi na, kami naka-promo kami ha. Wala na kayong discount kay mga senior citizen. So anong laban namin? Kung pag sinabi na isang establishments na gano'n, kaya nga sa ilalim ng batas sa Consumers Act of the Philippines, maliwanag na sinasabi, bago mag-promo ang isang establishment, dapat meron kayong permit sa DTI para yan ay duly recorded. Kaya makikita ninyo, pag kami mga promo, this promo is authorized by DTI. Sa ibaba. O kaya DTI permit number. Oo, may DTI permit number. Kasi kung walang ganyan, lahat na lamang sasabi sila yung naka-promo, wala nang kalaban-laban ang senior citizen.
Ay, ayaw maniwala sa akin. Ayaw niya ako bigyan ng diskwento. Ay, sabi ko, bay, magkikita tayo sa korte. Abay, sabi nung... Sino ho kausap niyo yan, attorney? Yung manager, Swiss, manager niya doon, Swisso. Foreigner. Eh, sabi ko sa kanya, sabi niya, okay. Sabi ko, well, sir, I'll see you in court. Ano sabi niya, attorney? It's all right. It's up to you. Sabi ko, okay, see you in court. Pinail ako nga ng kaso. Okay. Ang pinail ko, criminal case. Naku. Kasi ang criminal case, walang bayad yan. Kasi kung civil case ang ipapile ko, magbabayad pa ako ng filing fee. Okay. Ito ay criminal case, walang filing fee. Pagka criminal case yan, di may warrant yan. May warrant. Kaya yun ang kwan eh. Sampina sila, sinampina sila. Eh, siyempre, nag-hire pa sila ng mga abogado. Uy, mabibigat na abogado. No? So ano ho ang laban nila? Ang laban nila, ang gusto nila, kasama na doon sa 50%. Huwag na kayong humingi ng 20 kasi sinama na namin dito. Kasi sabi ko, hindi po pwede yan. Eka ko, yung promo sinasabi mo yan ay promo lamang ninyo. Hindi namin alam yan. Kailangan nakapublish yan. Kailangan may permit sa DTI. Para kami, ay alam namin nakapromo talaga yan. So, to cut the long story short, nakarating yan doon sa fiscal's office. Okay. Ay, dahil sa say foreigner, sabi ko, hanggang kailan ang kanyang employment sa nasa nasabing hotel. Kasi tatakbo yung kaso. Oo, tatakbo yung kaso. Sabi hindi daw material yun. Sabi ng abogado, that is immaterial. Ay sabi ko, no, that is material because I want to be sure that this guy will always appear during the hearing. Sabi lang, no, we cannot disclose that. If you don't disclose that, I will file a motion for hold departure order. Hindi ka dapat makaalis. Abay, hindi naniwala sa. Kinabukasan, nagpunta ko ng DOJ, pinailang ko nga ng gano'n. Naku. Ay, hindi na balita yan sa dyaryo. Tama. Ay, kinabukasan, tumawag na sa akin yung manager. Ay, ayusin na lang natin na to. Sabi niya, let's just settle this. Sabi ko, you know, there is nothing personal in filing this case. I just want to emphasize that this law must be properly observed. Dapat itong batas na ito ay talagang bibigyan natin ng proper implementation. Otherwise, paglalaruan lang kami ng mga establishments. Napakabait naman ng manager. So, lahat na ngayon ay isinettle namin. So, nagbayad yan ng danyos nila na more than 300,000 yun eh. At yun naman, sabi ko, hindi ka ako sa akin. Ay, ang ako lahat ng ibibigay nyo yan, ipamahagi nyo sa mga organizations ng senior citizens. Ganon. Kaya ayaw kong masabihin na, kaya lang ako nagpapile para sa akin. Pero sabi ko sa kanya, lahat ng kaso ko na ako'y nagdemanda, lahat ng yan, pinagbayad ko sila. Pero yung bayad na yun, wala sa akin, kundi ibigay ninyo sa mga senior citizens. So, nagkasundo kami noon. Pagkatapos, sabi ko, kailangan magkaroon tayo ng isang programa dyan sa inyong hotel para sa mga senior citizens. Mag-invite tayo ng mga 300. Bigyan mo ng 50% discount dinner. Yan. Mag-dinner. Ayan tuloy. Hindi kasi binigay ito. Pagkatapos, approve yan. Pumayag naman. 300,000 plus dinner show na 50% discount. Ay noon, ang buffet nila doon, nasa 4,000 eh. Noon pa yun, ha? Pero iba nga. Pagkatapos, mag-i-invite ka ako tayo ng mga singers na mga, ang kanta nila ay para sa senior. Ang in-invite doon, Chonko Brothers. Ayun. Ay, tuwan-tuwa naman sila. So, ayun, magbuhat noon. Ayun naman, naging manager na, naging magkaibigan naman kami, naging maayos. At yun nga, naging dahilan. Pagkatapos, yung kaso namin, yung palibasa, nakabimbindi sa DTI yun, naglabas ng circular ng DTI. Tama si Attorney Makalintal. Kaya yan, ginagamit lang basihan ngayon sa ibang mga kaso tungkol sa mga sinasabi nakapromo na sila at pagka daw nakapromo, hindi na sila magbibigay ng diskwento. Kaya maliwanag ang batas natin sa ating mga senior citizens na nanonood, kahit sabihin ng establishment na nakapromo sila, kung ang promo yan ay hindi aprobado ng Department of Trade and Industry, tayong mga senior citizens entitled pa rin tayo sa 20% discount. Okay. Doon po sa permit na nilabas ng DTI, kailangan po ba i-mention nila doon na ang promo na ito ay standard ng 30, pero pag may senior, bigay nyo pa rin yung 20% discount? Walang nakalagay na gano'n. Okay. Basta sinasabi, naka-promo sila. Kung sinabi na may permit sa DTI yan,
mamimili ang senior citizen. Mamimili. Oo. Alin ba ang Okay. mas Benepisyo. sa inyo? Oo, Yung beneficial discount pala. na binibigay ng promo na approved Okay. o yung 20% discount. Halimbawa, 100 pesos ang price ng item. Sabi nila, naka-promo kami ng 90. Aprobado ng DTI. Yun. Maganda, may 10 pesos ang diskwento. Pero ako bilang senior citizen, 20. ay ayoko niyan. Kasi yung 20% ko, 20 pesos ang discount ko. Doon ako sa 20% namin. So papipiliin po yung Papipiliin ano. ka. Halimbawa sinabing, 100 dati ito. Ngayon, 70 na lang. May discount kayong 30 pesos. Ay, dito ako ngayon. Kasi Correct. sa aming senior citizen, 20 pesos lang diskwento ko. So, mamimili kami mga Tama senior yan. Kasi citizen. attorney, may mga promo kasi na 10% lang yung discount niya. Pero meron pa siyang free ganyan, Oo. free na ganito. Oo. So meron pa iba dyan, may mga bag, Oo. di ba? Parang feeling nung senior, 10% lang yan, pero mas bawi pa rin siya doon sa mga freebies. Mga maring gano'n. Depende na yun sa senior citizen kung ano ang kanyang pipiliin. So, the senior citizen is given the privilege, the right to choose. Saan ba ako magkakaroon ng advantage? So, kung advantage ka sa 20% mo, pipiliin mo yun. At yun ay hindi pwedeng pagbawal ng isang establishment. Yun. Yun ang istorya doon. Yun ang istorya de on amor. Sabi niya. Pero yung hotel sarado na. Ay, pagsara na yun. Pero hindi naman sa dahil na nalugi Oo. kasi maraming mga kailangan na Naku, hindi ho requirements. nalugi yun. Oo, napakalaki kinita noon. Ang hirap magpabook doon. Oo. Kasi maganda yung service kasi. Maganda naman services. At saka isa pa, yung mga, marami na akong mga ganyan, iba't ibang mga kaso na talaga na mga inihahabla ko yung mga establishments na yan. Kasi noong una, masyado silang mahigpit. Kaya pinatunayan ko lamang na yung mga batas tungkol sa senior citizen, dapat talaga sinusunod yan. Sapagkat sino mang lumabag dyan, alam mo, napakabigat ng penalty dyan. Magkano po ba? Ang penalty Pag dyan, guilty. pagka guilty ka, 100,000 to 200,000 na fine and imprisonment ng 1 taon hanggang 2 taon. Ay, may kulong Sa first pala. No? offense yun. May kulong. Multa ka na, may kulong ka pa. Naku po. At kung ikaw ay foreigner, ang presidente, halimbawa, may-ari ay foreigner, may deportation pa yun. Oo. Madi-deport pa. Pero bago ka ma-deport, ibibilanggo ka muna. After serving the sentence, saka ka palang i-deport. At saka dito, ang inihahabla dito, hindi yung mga ordinary employee. Hindi porket yung cashier sinabing, ay, hindi namin kayo pwedeng bigyan ng diskwento, hindi yung cashier ang ididimanda mo. Ang ididimanda mo yung may-ari. Hindi yung establishment po, yung may-ari. Yung may-ari mismo. O kung sino man yung general manager, kung sino siya. Oo, dahil ang presumption yan ay yung mga empleyado, sinusunod lamang nila yung policy ng nasabing establishment. Kaya sa ilalim ng batas, sino mang namumuno, sino man nagmamanage ng nasabing establishment, sila ang inihahabla. Hindi yung mga ordinary employee lamang. Teka muna, attorney. So, pinag-usapan na natin yung kaso ng isang kilalang hotel. Meron kayong sumunod na problema na ginawan nyo rin ng kaso, di ba? Yung pizza parlor. Oo, Ano naman nangyari Ayun doon? naman, may isang senior citizen, yun ay nangyari sa Lipa. Batangas. Lipa, Batangas. Sumugulat sa akin. Hindi siya binigyan ng diskwento dahil lang sa sabi, yung daw kanyang driver's license ay hindi po pwede. Hindi niya dala yung senior Hindi niya dala citizen yung kanyang discount. senior citizen card. Okay. So, hindi siya binigyan ng diskwento. Okay. So, ang ginawa ko doon, sinulatan ko yung pizza parlor na yon. Sabi ko, pag hindi hindi mo binigyan ng diskwento, ay ikaw ay mananagot. At dahil sa nilabag mo ang karapatan ng tao yan, ay dapat bayaran mo siya ng not less than 100,000 pesos. Okay. Ganon. Abay, nakaraan ng 10 araw, hindi siya sumagot. Hindi pinansin. Hindi pinansin. So, kinabukasan, sumulat ako sa mayor ng Lipa. Okay. Sabi ko, I ask for the closure of that establishment. Kasi sa ilalim ng batas, ang sino man lalabag na establishment, pwede mong ipasara eh. Okay. The mayor or local government, pwede nilang ipasara yan. Correct. Local so, sinulatan government. kong ang mayor, kako gusto ko magkaroon ng hearing. Nagpaset ng hearing yung mayor. Okay. At pinatawag nga yun. Oo. Noon, on the way ako doon sa hearing na yun, tumawag yung may-ari. At ang sabi, attorney, pwede pag-usapan natin ito. Ay, kako, sumulat na ako sa'yo, hindi mo ako sinagot eh. Oo nga. Ay, sabi niya, kasi busy lang ako. Ay, hindi kako. Hindi mo dapat na binabaliwala ang karapatan ng senior citizens.
kami mga senior citizen, matanda na nga kami. Sabi ko pa nga sa kanya, ikaw ba meron kang lolo't lola? Meron po, o kita mo na. Kapag nilabag mo ang karapatan ng isang senior citizen, nilalabag mo ang karapatan ng iyong lolo at lola. Oo. Parang binabaliwala mo yung karapatan nila. Abay, hindi dapat kako yan. Kaya kako, may hearing tayo mamaya. Ako'y papunta na ako doon. Oo. At mananagot ka kako. Sabi sa akin, pwede ba ipakancel na lang natin, attorney? Abay, ako, basta aking sinasabi sa iyo, magmulta ka ng 100,000 pesos. Sir, baka masyadong malaki. Naku naman ka mo, 100,000. Pagkalaki-laki ng establishment mo yan. Saka pag guilty siya, mas malaki. Mas malaki ka mo pagka nabilanggo ka. Oo. May ari yun, talagang nakikiusap. Sabi niya sa akin, baka pwede bawasan. Naku naman, masyado naman minamaliit pa yung mga senior citizen. Tumatawad pa. Pwede bang in kind? Pwede. Pwede. Ba ito gagawin ako natin. Yung halagang 100,000 pesos, kahit yung mga chicken mo dyan, pizza, gano'n, kung ano mga pwedeng pagkain, i-donate mo doon sa mga senior citizen ng lipa. Mamili ka kung saan. At ako hindi ako sumisingil kahit sa pera diyan. Bahala ka ako sila kung kaninong bibigay. So, bumapahayag ka na ba? Ay, pahayag na po ako diyan. O sige, tatawagin ko na yung mayor. At sasabihin ko, kakancel na natin. Okay. So, nasettle namin yun. Nasettle nyo na. Okay. So, after, hindi kayo tinanong ng mayor. Attorney, ano ba, usapan nyo na dyan? Hindi kayo lugi dyan, ha? Hindi na. Hindi na lugi. Kayong mga tagalipay, makikinabang din eh. So, hindi naman si Ate B yan. Hindi si Ate B. Hindi si Ate B. Hindi si Ate B. Tapos doon, ang maganda dito, so, after siguro mga ilang buwan, nakaraan, minsan, may lumapit sa akin, Madre, attorney, ako'y tagalipa. Sabi ko, nung Pasko'y napakadaming tinanggap namin pizza at saka mga manok. Mga fried chicken. Sa kanila napunta yung pizza sa chicken. Marami sila tinanggap doon. So, yun nga. Kayo ba'y nakatikim ng pizza? Hindi nga. Sabi ko nga, hindi mo lang ako pinadalhan. Pero okay naman sa akin. Okay lang. Ako talaga naman, yan ay talagang advocacy ko yan. Yung pagiging maka-senior citizen natin ay laging nariyan. At laging gusto kong sabihin sa kanila na itong mga karapatan ng senior citizens ay hindi dapat binabaliwala. Kaya magbuhat no, napakadami ng mga kaso yan na najajaryo. At talaga namang maraming mga senior citizens na natuwa nung pinaglaban natin yan. Kaya ngayon, minsan, ay ginagamit pa nga yung pangalan ko. Pagka hindi binibigay, ay susumbong namin kayo. Kaya Atty. Makalintal. Minsan ba, bilalapit sa akin isang senior citizen o kamag-anak kong senior citizen, sasabihin, ay attorney, pasensya ka na. Kasi nung isang araw ginamit ko yung pangalan mo doon sa sabi ko, kilala kita. Binigyan naman daw sila. Pero sa ngayon naman, natutuwa naman ako sapagkat marami tayong natulungan dahil sa mga advocacies natin yan. Pero siyempre, hindi lamang naman yan ang pinaglalaban natin. Marami pa tayong mga natatanggap na reklamo at marami pa tayong inaayos para mapabuti lalo ang mga benepisyo ng mga senior citizens. At saka napaka-importante, attorney, na malaman itong mga establishments na ito, yung karapatan at saka mga benepisyo dapat na binibigay dapat sa senior citizen, di ba? At minsan naman natutuwa ako sapagkat yung mga senior citizen, yung mga establishments na mga yan, natutuwa sila, nalalaman nila na mali pala kami doon. Tsaka sabi ko, kaliit-liit lang naman ang hinihingi namin sa inyo. Correct. Oo, kalaki naman ang kinikinis isa. At saka isa pa, sabi ko sa kanila, kung sakali mabinigyan nyo kami ng diskwento, meron naman kayong tax credit na napapakinabangan ninyo yan. Na may balik naman. May bahagi ng buwis na yung mga ginastos ninyo sa senior citizen ay maibalik sa inyo, magamit ninyo yun sa pagbabayad ng inyong mga buwis. Kaya wala akong makitang dahilan para iyan ay hindi nyo ibigay sa aming mga senior citizens. At higit sa lahat, batas yan eh. Kaya dahil sa batas yan ay dapat na ma-implement, dapat ay ginagalang. Bakit Bakit po kailan nagsimula yung senior citizen advocacy ninyo? Bakit? Kasi nung napunta na ako sa radyo, napunta na ako sa TV, napunta na ako sa online, bumulaga na sa akin na pagdating sa senior citizen, ang pangalan dapat na tinatanong at saka otoridad dyan ay si Atty. Makalintal. Kailan po nagsimula yan? Siguro mga nasa 2015. At saka bakit senior citizen? 2015, mga gano'n na. Noong kasi, mga panahong yun, napakahigpit nila. Lagi lang hinihingi yung senior citizens card. Sabi ko, bakit ba lagi hinihingi yung senior citizens card na yan? Ayan, sabi naman ng batas, ang isang senior citizen, basta ikaw ay
may dalang government-issued ID, pwede ka na mag-claim ng iyong diskwento. Ay malimit ako. Kami mga senior citizen, alam mo na, malilimutin kami. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, attorney, no? Napaka-ironic na kailangan dala-dala palagi ng senior citizen, yung senior citizen ID nila. Sila itong number 1 na makakalimutin. Oo. Kaya nga kami sa inyo, malilimutin kami. Sabi niya, kasi po, hindi dapat lagi yung dinadala yan. Sabi sa akin, kaya nga ako senior, malilimutin ako. Ito nga ako, yung government-issued ID ito, itong aking lisensya, ay ayaw. Kaya hindi sabi ko, magre-reklamo ko, didemand daw kayo. Ilang beses ko sinasabing gano'n, kasama ko yung aking asawa. Lagi naman sinasabi ng misis ko, sabi ka ng sabi, didemand mo, wala ka namang ginagawa. Minsan, wala nga akong magawa. Paila ko nga kaya ng kaso ito, isang ito. So, tinesting ko yung isa. Okay. Ang kasong yun sa Pasay City yun eh. Pinail ko yun doon sa Pasay City, criminal case, laban doon sa isang establishment dito sa dito sa Ayala Town Center. Nagkataon noon, andun yung may event doon sa Pasay City, maraming media. Siyempre, kilala naman ako. Yes. Anong ginagawa mo rito, attorney? Magpapail ako, may kaso itong mga senior citizen eh. Papail ako ng kaso. Ganun ba? So, kinunan lang ako, yung kinabukasan, nasa dyaryo yan, ano? Yung pala, yung news item pala yun. Abay, nabalita ngayon yan, ganun. So, yung magbuhat noon, marami akong kinasuhan na nandiyadyaryo. At sinasabi ko sa kanila, dapat ako yung aming ID ay hindi limited dyan sa ID na pinibigay ng local government unit. Ang sabi ng batas, any government-issued ID. So, marami na kaso yan. Kaya nanalo naman, panalo yan, ang mga kaso yan. Kasi, hindi naman dahil sa nanalo ako ng na-desisyonan, kundi yung mga establishments na yan, nakipag-settle lahat sa amin yan. Laging sabi, attorney, pwede ba i-settle na lang na ako? Pwede, pero kailangan meron kayong ay magpaskil kayo sa inyong mga establishment nang mag-i-post ninyo na yung any government-issued ID will be honored here. Laging hinihingi ko yun. So, yun ang naging dahilan niya. Kaya, dahil sa nabalitaan na nga yan, at ako laging lumalaban dyan, at saka kapag kami mga issue tungkol dyan, ako tinatawag. Kaya nasabi nga, susumbong na ko kayo kay Atty. Mac pag hindi nyo ako binigyan. So yun ang naging simula niyan. At magbuhat noon, naging advocacy ko na yan. At nagre-research ako, yun ano ba mga benefits na po pwede bang ibigay sa ating mga senior citizens na hindi na magbigay sa kanila. So parang sinasabay niyo, attorney, na kayo election lawyer, tapos tagapagtanggol din kayo ng senior citizen. Mga senior citizen. Oo, yan. Yung talagang pagtatanggol ng senior citizen. Kasi alam na alam ko ang damdamin ng senior citizen. Kasi talagang certified senior citizen ako. Tama. Talagang ako ay... Kaya nga yung programa nyo na Senior Moments. Oo nga, senior moments. Yan. Mga panandaliang aliw ng mga senior citizens. yung mga tula at saka mga awit ng senior citizen. Yes, kaya yun ang kasama sa advocacy ninyo. Awiting walang kamatayan, di ba? Yun ang nagpapasaya sa amin. Ako, talaga mahilig ako sa musika, mga ganyan, ano. At kapag ka nakakarinig ng magagandang music, siyempre naalala mo yung lumipas natin. Yeah. Pero lagi yung sinasabi sa mga kapwa ko senior, pag gusto nyo alalahanin ng lumipas, yung masasayang sandali ang alalahanin ninyo. Huwag yung malungkot. Huwag yung malungkot. Mag-aalala ka pa rin. Bakit yung malungkot pa? Yung masasayang sandali natin para talagang maayos ang buhay natin. Kasi kailangan lagi kayong masaya. Tama. Dahil yan ay nakakabuti sa ating katawan. At higit sa lahat, huwag kayong hahanap ng kaaway. Yan. Lagi na lahat ay kaibigan yan. Kahit nagalit sa iyo yun, huwag mo siyang papansinin. Kahit malaman mo na kung anong sinasabi sa iyo, huwag mo siyang pansinin. At kahit ano naman sabihin sa iyo, hindi ka naman masasaktan eh. Basta siya pa nga maiinis, bakit hindi ako pinapansin nun eh? Nakaganti ka na doon sa kanyang mga kung ano man na... Ilang taon nyo na pinagtatanggol at saka iniingatan yung karapatan ng mga senior Abay, may citizen? gitna Tagal na rin, ano? Mga 15 years na siguro yan. Matagal na rin. Tagal na, oo. Lagi yung talagang pinaglalaban natin. At saka, marami akong iniisip na para sa kanila. No? Na ano pa ang pwede naming makuha ang pakinabang sa ating pamahalaan. Ayun. Okay. Attorney Mac,
right now, let's go, total, alam na nila na election lawyer kayo. Alam na rin nila na kayo'y tagapagtanggol ng karapatan ng mga senior citizens dito, hindi lang sa Pilipinas, maski sa ibang bansa, Okay. lalo na yung mga senior citizens sa ibang bansa. Let's go naman personal. Paano kayo naging abogado? Oh. Ano ba pangarap nyo ba yan? Bay, oo. Yan talaga yung pangarap ko na yun nung bata pa tayo. Gusto ko na maging abogado. Alam mo ang nangyari dyan? Siguro nasa kwan ako noon, elementary. Minsan, may kaibigan ng father ko na tumulog sa amin na tumuloy at doon natulog. Nung abogado siya, kaibigan ng father ko, nakita ko, nakamedyas siya nung matulog. Okay. Sabi ko sa tatay ko, Tay, bakit siya nakamedyas? Sabi sa akin ng father ko, alam mo anak, ganyan matulog ang mga abogado. Laging nakamedyas. Ay, bakit? Basta yung sabi ng tatay ko Kaya magbuhat noon, pag tinatanong ko, anong gusto mong maging pagkatanda mo? Gusto kong maging abogado. Bakit? Kasi gusto kong nakatulog na nakamedyas. So, doon na. Yun. Oo. And even my father, nung buhay pa ang tatay ko, yun ang iniistorya niya. Kasi si Romulo, nung bata pa yan. Pag tinanong Abogado ho ba yung tatay niyo? ay, hindi siya naging abogado. hindi. Sa accountant siya. Sabi niya sa akin, sabi niya sa mga kaibigan niya, ayan si Romulo. Nung bata pa yan, pag tinanong mo, bakit mo gusto maging abogado? Kasi gusto kong matulog na nakamedyas. Yun ang simula na tapos nung tayo'y matapos ang high school, nagtrabaho na ako noon, working student. High school pa lang yun, nagtatrabaho na ako noon. Naging messenger ako ng insurance company, naging mail sorter pa ako sa Manila Post Office. Alam mo noon, pagka maraming mga sulat noon, libo-libo, milyon yata. May mga, mga drawer ng Region 1, Region 2, Region 1, gano'n. Tapos, probinsya, lalagay mo. So, sort out mo yan. Yeah. Yung mga sulat na yon, ilalagay mo kung ano ng mga probinsya. Ganon. Alas 4 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang trabaho noon. Ay, ganun. Grabe, ang haba. Mahaba ang trabaho noon. Tapos, mag-aaral ako sa gabi. Tapos, Working student, no? Working student. Hanggang nung later, napapunta ako sa US Veterans Administration, sa US Embassy. Naging messenger din ako doon. Hanggang doon ako nakatapos na aking law course. Pero I reached a very high position na noon sa US Veterans, sa US Embassy. Naging Veterans Counselor ako doon. At doon nagsimula yung aking... Pero noong ako'y kukuha na ng bar examinations, ako ay hindi pinayagang mag-leave. Walang leave na binigay sa akin yung US Embassy. Kaya ginawa ko, nag-resign na ako noong 1978. Kasi sabi ko, baka pagkuha ko ng bar, hindi ako makapasa. Kaya nag-resign ako 2 months before, nag-resign na ako. Ay, awa naman ng Diyos, okay naman ako, nakapasa naman tayo, isang take lang. Sabi ko nga sa mga anak ko, alam mo, hindi ako nakapag-aral Kaya mababa lang ang aking grade. Sabi, ano bang grade mo? Mababa kasi hindi ako nakapag-aral. Ano bang grade mo sa bar? 83.1 lang. Naku po. Muntik nang mag-top 10. Kasi hindi ako nakapag-aral. Biro lang po yun. Okay. So, yan po yung buhay ni attorney. Ang susunod ho nating pag-uusapan na gusto kong makarelate talaga yung mga senior citizen, yung pagiging lolo ni attorney Makalintal. Yan po yung ating part 2, ha? Okay. Yung pagiging lolo, kung ano naramdaman ni attorney Makalintal nung siya'y naging lolo. Ito pong mga apo ninyo na, siyempre, ito mga 9, 11, mga 13, ano po yung mga binibilin nyo talaga sa kanila? Or, hindi siguro binibilin, kundi ano yung mga pangaral nyo sa kanila? Ano po ang gusto nyong maalala ng mga apo ninyo sa inyo pag naalala po kayo? Ano yung gusto nyong talagang maalala? Well, wala yung gusto mo. Pag maalala ko, basta nagmamahal na lolo. Lolo. Yeah.